Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang ito. Nako, meron na naman pong nakalkal dyan po sa mga resibo ng confidential fund dyan po sa DepEd. Kasi alam natin, di ba, libo-libong mga pangalan ang nabigyan po ng confidential fund ng Vice President. Itong si VP Sara Duterte. Doon nga po nakilala natin si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin at iba-ibang mga pangalan pa. Na nung tiningnan po, dyan po sa PSA, wala pong record na ito ay nag-exist. At meron pong meron pang Team Asim mga kababayan. So iba't ibang pangalan na hindi po talaga totoong tao. Ibig sabihin po, ito po ay gawa-gawa lamang. At etong mga pangalang ito ay nandun po sa acknowledgement receipt na tumanggap ng pera galing po sa confidential fund ni Sara Duterte. Sa DepEd po at dyan po sa Office of the Vice President. At ito po ang latest. Grabe mga kababayan, no? Pati ba naman si Marian Rivera at etong si Chel Jokno ay nakatanggap po ng confidential fund ni VP Sara Duterte galing po sa DepEd. Aba, matindi. Matindi mga kababayan. Ano ba? Totoong si Marian Rivera ba? Chel Jokno ang nakatanggap ng confidential fund ni Sara Duterte? Teka, basahin lang natin itong ilang komento. Waiting sa sagot ni Marian Rivera. Ay, Dingdong Dantes. Nadadamay ang pangalan ng ng asawa mo na tumanggap po ng confidential fund galing kay Sara Duterte. Ano kaya masasabi ni Dingdong Dantes dito? Pati ba naman ang pangalan ng kanyang asawa, ang malinis na pangalan ng kanyang asawa ay nasasangkot dito sa confidential fund ng ating Vice President. Naku po, wala na kayong pinili. Pati yung totoong pangalan ng isang tao at isang politiko, o si Chel Jokno, damay din. Si Chel Jokno mga kababayan ay congressman na po yan. Isa po siya sa nominee ng Akbayan na nakakuha po ng 3 seats dyan po sa Kongreso. Tapos si Marian Rivera naman, kinikilalang napakagandang artista, galing sa pag-arte. At ngayon, ito, isinasangkot dito po sa pagtanggap ng confidential fund. Kasi may pumirma po dun sa sa acknowledgement receipt, Marian Rivera. Grabe naman ito. Etong DepEd na ito. Pati yung mga nananahimik na tao na mayroong maglilinis ang pangalan ay nadadamay sa katarantaduhan na itong mga to. Sabi po dito, naku po, kawawa naman ang mga taxpayers. Nasa laula ang pera na dapat nagastos ng maayos. Dapat managot. Ano pa? Ano ba ang guidelines ng COA sa pag-audit ng CONFI? Ang alam ko lang dyan, yan po ay na-audit. Pero po, hindi po sila naglalabas ng resibo. Ibig sabihin, acknowledgement receipt lang, hindi official receipt. Kasi nga daw, confidential. Kasi nga daw, baka malagay sa alanganin yung mga buhay, lalong-lalo na pag ginamit daw ito, kunwari, sa pag-i-spy, sa dito sa intelligence, hindi na pwedeng gamitin ang totoong pangalan ng nabigyan. Kasi nga, confidential. Baka malagay daw sa alanganin. O baka malagay sa alanganin itong buhay ni Marian Rivera at neto ni Chel Jokno. Pero inyo, nananahimik yung tao. So, pwede silang ang ibinibigay lang nila sa COA yung tawag dito, yung accomplishment report at yung tumanggap. Pero hindi po nila pinipresent yung official receipt. Wala pong official receipt. Ibig sabihin, unofficial. Ibig sabihin, yung acknowledgement receipt, ako pwede ako gumawa ng acknowledgement receipt ay acknowledge the receipt of 5 million pesos from Sara Duterte. Parang ganon. Pero pipirmahan ko lang yan. Nakapirma si Marian Rivera saka si Chel Jokno. Patay tayo dyan. So ganon po yan. Hindi po yan official receipt ang nakikita po ng COA. Ayan, ganon po kasi. Kaya kung ako, sa totoo lang, gusto ko nang mawala yung confidential fund Kasi yan po ay lumalabas na legal na pangungurakot. Yan mga kababayan.
Ewan ko ba kung sino nag-imbento niyan. Kasi dati naman meron talagang confidential funds. Yung mga uniform personnel. Pero biro mo, DepEd, meron na rin. Paano ang gagamitin yung confidential fund ng DepEd, intelligence fund? Sabi ni Sara kasi raw, may mga NPA daw na nire-recruit ito mga estudyante, cha-cha-cha, chu-chu-chu. So, ayun ang style ng mga legal na pagnanakaw. Kaya ito, Marian Rivera, Chel Jokno, naku po, ay nakatanggap ng confidential fund galing po kay Sara Duterte sa DepEd. Basahin nga po natin itong report. Kapangalan ni na Marian Rivera, Chel Jokno sa spy fund ni BP Sara. Ayan. Ito. Napanood nyo ba yung pelikulang Balota? Ako napanood ko yun eh. Maganda naman siya pero hindi masyadong hindi lang masyadong yung dating kasi parang kulang. Nakukulangan ako pero okay naman. Sabi kasi ni Teacher Emmy, yung karakter ni Marian Rivera sa Balota, sabi niya, sumuporta ka sa korap, tapos magtataka ka kung bakit hindi ginagamit ang buwis mo para linisin ang umaapaw na kanal sa inyo. O yan, isa po yan sa sa mga dialogue ni Marian Rivera. Maganda rin po yung pelikula. Ang ginawa po kasi dyan, yung kwento po niyan, ay siya po isang teacher at nagkaroon ng eleksyon at nagkanakawan po, pinagkukuha ng mga politiko yung balota. Meron siyang balota na hawak niya, itinakbo niya, tinago niya yon at yun po ang nangyari. Siya po ay naging bayani. Siya po si Teacher Emmy. Hanggang nasakripisyo po yung kanyang pamilya dahil po para sa bayan. Dapat ganun no? Ngayon wala nang ganun. Wala na tayo nakikitang ganun. Panay kurakot na po ang mga politiko. At even yung mga tao, nababayaran na. So hanggat ganito ang mindset ng mga Pilipino, kawawa po tayo. At tayo po ay mapapasa ilalim ng mga tolongges na mga politiko. Si Mary Grace Patos hindi naman masyadong napag-uusapan. Pasok, Marian Rivera. Eto na si Marian Rivera naman. Ano kaya masasabi ni Ding Dong dito? Sabi niya, ano ba naman yan? Pati ba naman nasawa ko? Tinadamay ninyo sa katarantaduhan ninyo dyan sa DepEd. Siguro magagalit kay Sara Duterte ito. Bakit naman ganon, Vice President? Sabi rito, natisod ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang isang acknowledgement receipt mula sa Department of Education na isinumite sa Commission on Audit. Makikita sa resibo na ang nakalagdang pangalan ay isang Marian Rivera na taga San Fernando. Ito ay may petsang March 8, 2023 ay tumanggap umano ng 100,000 para sa transport rental expenses. Ayan po yung pinirmahan ni Marian Rivera, 100,000 transport rental expenses. Ito ay ilan lamang sa umano'y pangalan ng mga nakakuha ng confidential fund ni BP Sara kung saan nauna nang lumabas sa Quadcom hearing ang iba't ibang pangalan ng chichirya, kilalang lugar at branded products. Nauna nang ipinaliwanag ni BP Sara na ang paggamit ng aliases ay proteksyon sa totoong pagkakalanlan ng mga taong nakakatanggap ng confidential funds. Nilinaw ng aking source na ginamit lamang ang pangalan ng kapuso actress na si Marian Rivera. Grabe, no? Pati ba naman pangalan ng isang sikat na artista na matino, na nagtatrabaho ng patas, igagamitin pa sa katarantaduhan, sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Grabe. Ako po, mapapamura talaga si Teacher Emmy. Ang karakter ni Marian sa pelikulang Balota kasi talagang narito si Teacher Emmy. Matapang ang karakter ni Marian Rivera dito. Wala makaporma sa kanya, kahit mga lalaki, takot sa kanya ilan pa sa mga pangalan na lumitaw ay isang Jose Jokno Jr. Nakapangalan ni Akbayan Representative Jose Manuel Chel Jokno Jr. na umanay nakatanggap ng 120,000. Grabe. Kabang-abang paano ito didepensa ni BP Sara sa impeachment court sa Hulyo. Walang personalan. Ayan mga kababayan. Grabe naman kayo kay Marian Rivera. Pati ba naman si Chel Jokno? Grabe itong mga magnanakaw, no? Grabe. Pwede ka naman magnakaw na lang
gumamit ka ng mga pangalan, pero wag naman gamitin yung pangalan ng mga matitino, mga kilalang artista na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Gagamitin nyo sa katarantaduhan ninyo. Si Chel Jokno, isang magaling na abogado. Tahimik lang yan si Chel Jokno, pero matibay po yan. At siya'y kasama na sa prosecution team na mag-abogado para idiin at panagutin si Sara Duterte sa mga ginawa niyang kasalanan dito sa ating bansa. Walang iya talaga. So ayun mga kababayan, ano kaya magiging mensahe ni Marian Rivera at Chel Jokno dito po sa panibagong balitang ito? Abangan po natin. At ano kaya masasabi ni Ding Dong Dantes? Makakausap nga si Ding Dong Dantes. Kung ano masasabi niya. Pati ba naman asawa niya dinadamay sa katarantaduhan na itong mga politikong ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan, abang-abang po tayo sa update tungkol dito. Basta tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.